Sa nakaraan nating episode, habang nasa loob ng A-rank dungeon si Song Jinwoo, isang dungeon break ang sumabog sa paaralan ng kanyang kapatid. Mga orc na walang awa, isang utos ang ibinigay. Ang babaeng yun, patayin. Sumugod ang halimaw para tapusin si Jin-ah. Ngunit sa isang iglap, isang shadow soldier ang sumalo sa nakamamatay na atake. Pero hanggang kailan kayang pigilan ng mga shadow soldiers ang pangangaso ng mga orcs? Habang nagsisimula pa lang ang raid sa Busan, hindi alam ni Jinwoo na ang tunay na massacre ay nagsimula na sa likod niya. At dito magsisimula ang ating kwento. Sa mismong sandaling lumitaw ang mga shadow soldiers si Jinwoo, nanlaki ang mga mata ni Jin-ah. Sa kanyang isipan, isang pangalan lang ang pumasok. Si Kuya, nandito. At biglang sumugod ang isang shadow soldier. Isang malakas na uppercut ang pinakawalan at tumama ito ng diretso sa orc. Tumilapon ng halimaw palabas ng eskwelahan. Nagulat ang ibang mga orcs sa lakas ng ataking iyon. At doon nila napansin, kapwa orcs ang makakalaban nila. At agad naman pumwesto sa paligid ni Jin-ah at ng mga estudyante ang mga shadow soldiers si Jinwoo. Handang-handa sa pagprotekta at pakikipaglaban. At lumipat ang eksena sa loob ng dungeon. Pagpasok pa lang nila, agad silang sinalubong ng isang dambuhalang halimaw. Isang twin-headed ogre. Dalawang ulo, dalawang hanay ng mga pangil. Isang napakalaking katawan na halos sumakop sa lagusan. At sumigaw ang isa sa mga Knights Guild. Mag-ingat kayong lahat! Sa isang iglap, umatungal ang ogre at sumugod gamit ang kanyang sandata. Ngunit mabilis na kumilos sina Park Jong-soo. Ginamit niya ang isang defense skill upang salagin ang unang bugso ng atake. Umalingaw-ngaw ang banggaan ng mana at lakas. At sumigaw si Park Jong-soo na, "Yuntei!" At sumagot naman si Yuntei na, "Okay, ako ang mauna." At sa isang mabilis na paglusob, umatake siya sa halimaw at pinakawalan ng isang matalim na hiwa. Tinamaan ang isa sa mga mata ng ogre. Kasunod nito, isa pang atake at tinamaan din ang ikalawang ulo nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw habang umaatras at sumigaw si Yuntei na, "Kayo na ang sumunod. Pwede na kayong mag-deal ng damage." Sa utos na iyon, sabay-sabay kumilos ang assault team. Eksaktong koordinasyon. May umatake sa mga braso ng halimaw at mayroon ding range support mula sa likod. Kitang-kita ang pagiging organisado ng Knights Guild. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan nilang napatumba ang twin-headed ogre. Bumagsak ang dambuhalang katawan nito sa sahig ng dungeon. Pagkatapos ay nagsalita si Park Jong-soo. "Okay, mag-regroup muna tayo rito bago tayo magpatuloy." Napatingin si Park Jong-soo sa katawan ng ogre at napabuntong hininga. Hindi maganda to. Gaya ng inaasahan, hindi magiging madali ang raid na ito. Saglit siyang tumingin kay Jinwoo at sinabi na, "Alam mo ba kung anong tawag sa twin-headed ogre?" At kalmadong sumagot si Jinwoo na, "Mga gravekeepers." Tumango si Park Jong-soo at sinabi na, "Tama. Kapag boss ang lumabas na ganyan, wala sanang problema. Pero kung lumitaw sila sa mismong entrance, ibig sabihin, ang dungeon na ito ay puno ng undead." At biglang napasabi si Yuntei na, "Huwag ka naman ganyan. Tignan mo, nag-jinx mo pa." At sabay sinabi nga nito na, "Bro, anong gagawin natin? Tutuloy pa ba tayo?" At bigla na nga lang nagulat at nagtaka itong si Yuntei. At napasabi siya na, "Teka, may mali." At napansin din ng iba nilang kasamahan na, "Anong nangyayari?" At napatanong yung isa na, "Hindi ba parang kakaibang kilos nila?" At sinabi pa ng isa na, "Bakit sila umaatras? Hindi ba dapat umatake agad ang mga undead kapag may nakita silang tao? Para silang may iniiwasan. Parang may humahabol sa kanila." At napasabi na lang si Jinwoo sa kanyang isipan na, "Mataas pa naman ang inaasahan ko. Pinakamahirap na A-rank dungeon daw ito. Pero parang hindi naman yung nakikita ko." At biglang nanlamig ang pakiramdam ni Jinwoo. May kakaiba. Isang mabigat at pamilyar na presensya ang biglang dumaan sa kanyang isipan. At napasabi siya sa kanyang isipan na, "Ang pakiramdam na ito, hindi maaari." Nanlaki ang kanyang mga mata at walang pag-aatubiling sinabi niya na, "Kailangan ko nang umalis. May isang agarang bagay akong kailangang asikasuhin."
At nagulat si Park Jong-soo. Napasabi ito na, "Ha? Anong sinasabi mo? Delikado ito para sa amin kung aalis ka ngayon, Hunter Song Jinwoo. Naintindihan mo ba ang sitwasyon?" Sandaling natahimik si Jinwoo at pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita. "Ganito na lang, tatawag ako ng isang mapagkakatiwalaan ninyo. Maaari niyo siyang asahan gaya ng pag-asa niyo sa akin. Siya na ang bahala rito mula ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Park Jong-soo at sinabi nito na, "Ha? Hindi maaari. Imposible yan." Ngunit hindi nagdalawang isip si Jinwoo at tinawag niya si Beru. Napaatras ang ilang miyembro ng Knights Guild. "Hunter Song Jinwoo, hindi ba isa yan sa mga langgam mula doon sa Jeju Island?" At kalmadong sumagot si Jinwoo na, "Dahil nakilala niyo siya, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Siya ang papalit sa akin mula ngayon." At tumingin siya kay Beru at nag-utos na, "Protektahan mo ang mga tao." At bahagyang yumuko si Beru at nagtanong ito na, "At ang mga hindi tao?" At sumagot si Jinwoo na, "Bahala ka na sa kanila." Pagkatapos noon, nagpasya na siyang umalis. Napapalibutan sila ng napakaraming undead. At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, "Huwag niyo akong hadlangan." Habang mabilis siyang tumatakbo palabas ng dungeon, isa-isang lumuhod ang mga undead sa kanyang daraanan. At napasabi siya sa kanyang isipan na, "Anong nangyayari? Dahil ba mas mataas ang antas ko bilang necromancer kaysa dun sa kumokontrol sa kanila?" At hindi na nga siya nag-aksaya ng oras. Lumabas ka, Kaisel! At sa isang iglap, lumitaw ang dambuhalang dragon mula sa anino. Agad siyang sumakay rito at paglabas nila ng dungeon, naghihintay ang maraming tao sa labas at napasabi nga ang mga tao na to na, "Wow! Doon! Si Hunter Song Jinwoo! Siya nga yan!" At sabay iniutos niya kay Kaisel na, "Sa kapatid ko! Full speed!" At kasabay nga nito, ginamit din niya ang Domain of Monarch skill. Lahat ng Shadow Soldiers na lumalaban sa ilalim ng kapangyarihan ng isang Monarch ay makakatanggap ng 50% na pagtaas sa kanilang mga stats. At bumalik ang eksena sa loob ng eskwelahan. Patuloy ang mabangis na labanan. Isa-isang napapabagsak na mga Shadow Soldiers si Jinwoo ang mga orcs na nakapalibot sa mga estudyante. Bawat galaw nila ay mabilis, eksakto at walang emosyon. Parang mga sundalong isinilang para lang sa digmaan. Sa likod nila nanginginig ang mga estudyante. Hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Yung mga halimaw ba na yun? Ang mga nagligtas sa atin? Pinoprotektahan nila tayo? At isang Shadow Soldier ang tumayo mismo sa harap ni Gina. At kasabay nito, itinuro nito ang mga paparating na mga kalaban. At lumipat ang eksena sa loob ng dungeon. Ipinakita ang pinuno ng mga orcs at nagsalita ang narrator. Ang huling restriction ay tuluyan ng inalis. Dahan-dahang tumayo ang dambuhalang orc mula sa kanyang kinaupuan. At sinabi nito na, "Ako si Gorok Taru, pinuno ng Red Blade Tribe. Wala nang makakapigil sa akin ngayon." At lumapit ang isa sa kanyang mga alagad at nagsabi ito na, "Gorok Taru, ang mga High Orc Warriors ay tinutulungan ng mga tao." At napatanong ito si Gorok Taru na, "Ilan?" "3 sila." Pagkatapos ay ngumisi si Gorok Taru. Isipin mo yun, ang mga Great Orc Warriors hindi kayang tapusin ang 3 High Orc. Pasuklam-suklam. At sinabi ni Gorok Taru na, "Tara, oras na para sa pagpatay." At lumipat ang eksena sa loob ng dungeon na iniwan ni Jinwoo. Nagkalat ang mga Shadow Soldiers na langgam sa buong lagusan. At ipinakita ang miyembro ng Knights Guild. Halatang tensyonado. Hindi lang sa mga undead sila kinakabahan, kundi pati sa mga samo ni Jinwoo. Sa isip ng ilan sa kanila, paano kung bigla na lang kaming ituring na kalaban nito? At biglang nagsalita si Yuntei na, "Bro!" At sa isip ni Park Jong-soo habang nakapikit at pilit kinokontrol ang kaba, "Hindi pwedeng itigil namin ang raid na ito. Kapag umatras kami ngayon, paano namin harapin ang mga reporter sa labas?" At dahan-dahan siyang dumilat at pilit na nagsalita, "Hindi tayo titigil dahil lang natatakot tayo sa ilang samon. Magpapatuloy tayo." At pagmulat nga niya, nakita niya si Beru na nasa harapan niya. At namutla itong si Park Jong-soo at sinabi nga niya na, "Tara na,
At nakatitig lang ito si Beru sa kanya. Walang emosyon. At nanginginig na tanong ni Park Jung-soo kay Beru na, alis na tayo? At sa isang iglap na wala si Beru, napabuntong hininga si Park Jung-soo. Pero biglang bumalik si Beru sa harapan niya. Mas malapit, mas mabigat ang presensya at may inihagis ito sa kanya. Napaupo si Park Jung-soo sa sahig sa gulat. Pagkatapos ay tumalikod si Beru at isa-isang naglakad palayo ang mga Shadow Soldiers. Lumapit ang mga miyembro ng Knights Guild at napatanong ito na, "Bro, okay ka lang ba?" At sinabi ng isa na, "Guildmaster, susundan pa natin mga halimaw na yun?" Nanginginig pa rin si Park Jung-soo at sinabi nito na, ayos lang ako, ayos lang." Pagkatapos ay itinuro niya ang bagay na ibinato sa kanya. "Una, tignan niyo muna yun." At sabay-sabay silang yumuko at nang makita nga nila ito, napatigil ang lahat. Isang pugot na ulo ng isang Death Knight. At tulad nga ng dati, mahilig talaga si Beru pumugot ng ulo ng kalaban. At napasabi si Park Jung-soo sa kanyang isipan na pinatay niya ang pinakamataas na ranggo ng halimaw sa isang iglap lamang. Ibig sabihin ganito sila kalakas. Tahimik ang grupo. Pagkatapos ay nagsalita si Park Jung-soo. Pilit pinatatatag ang loob. "Alam nyo kung gaano kahalagang magic course ng high rank monsters, di ba? May gusto pa bang umatras sa inyo?" At biglang sumigaw si Yuntei mula sa unahan. "Guildmaster, anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo, nahuhuli ka na." At sinabi pa nga nito na, "Bro, hanggang kailan ka dyan tatayo?" Nagulat si Park Jung-soo. Napatingin siya sa paligid at doon lang niya napansin na siya na lang palang naiwan sa likuran. Ang buong Knights Guild nakasunod na sa direksyon na tinatahak ng mga Shadow Soldiers. At napasabi na nga lang ito na, "Ha? Ang mga loko talagang to." At dali-dali siyang tumakbo para humabol sa grupo. At lumipat ang eksena sa loob ng eskwelahan. Habang patuloy na nakikipaglaban ang mga Shadow Soldiers ni Song Jin-woo laban sa mga orcs, biglang bumukas ang daan sa gitna ng kaguluhan. Dumating si Gorok Taru. Dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang malaking espada sa mga Shadow Soldiers. At kasabay nito, nagsigawan ang mga orcs sa paligid. "Gorok Taru! Gorok Taru! Gorok Taru!" Paulit-ulit nilang inusal ang pangalan ng kanilang pinuno. Parang isang ritual ng digmaan. Malamig na nagsalita si Gorok Taru na, "Ang mga peklat ng isang orc ay simbolo ng tagumpay. Patunay iyon kung ilang kalaban na ang napatay ko." At sumagot ang isang Shadow Soldier ni Jin-woo, "Kung ganun, marami ka nang napatay." At sinabi pa ng isang Shadow Soldier na, "Pero hanggang dyan na lang ba?" At biglang naggit-ngit si Gorok Taru. At sinabi nga nito na, "Aliwin niyo ako, mga High Orc Warriors." At sa isang iglap sumugod siya at ibinagsak ang kanyang espada. Sinalag iyon ng isang Shadow Soldier at napangisi si Gorok Taru. "Hindi masama, nasa lumo ang espada ko." At bigla nga niyang dinagdagan ang puwersa. Pero wala kayong pag-asa. Mabilis niyang pinagpatuloy ang paghiwa sa mga Shadow Soldiers. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ni Gorok Taru. Nahati ang ilang Shadow Soldiers. Ngunit sa mismong sandaling iyon, unti-unti silang muling nabuo. Napakunot ang noo ni Gorok Taru. At napasabi ito na, "Magic ba ito? Gaano man karami ang hiwain ko, walang nagbabago." At sa kanyang isipan napasabi siya na, "Kaya ko silang patayin ng 100 beses. Hindi, kahit 1,000 beses." Pero, at biglang may paulit-ulit na tinig sa kanyang ulo, "Patayin mo sila! Patayin! Patayin ang mga tao!" At sa kanyang isipan napasabi siya na, "Kailangan ko nang tapusin to. Kung kumikilos sila dahil sa magic, kailangan ko lang patayin ang kumokontrol sa kanila." At bigla siyang sumigaw na, "Ikaw! Ang babae! Dakpid niyo ang babae niyan!" At itinuro nga niya si Jin-ah. At sinabi ni Gorok Taru na, "Mahihina ang mga High Orc habang nagre-regenerate ang mga ito. Ituloy niyo ang pag-atake. Pigilan niyo ang galaw nila." At sumunod ang mga orcs habang paulit-ulit na hinihiwa ang mga Shadow Soldiers. At muling nabubuo ang mga ito. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga orc na makalusot. At sa isang iglap, dinakma ni Gorok Taru ang ulo ni Jin-ah. Mahigpit niyang piniga ito at sinabi nga nito na, "Tama ang hinala ko. Ikaw nga,
Ramdam na ramdam ko ang magic power mo. Nangitim ang paningin ni Jin-ah habang lalo pang humihigpit ang kanyang pagkakahawak. At sinabi nga nito ni Goroktaro na, mamatay ka! At ngunit sa mismong sandaling iyon, may dumating na kakaibang puwersa mula sa malayo. Isang mabigat, isang nakakatakot, isang presensyang hindi maipaliwanag. Nanigas ang katawan ni Goroktaro. Hindi siya maagalaw. Unti-unti niyang nabitiwan si Jin-ah at sa kanyang isipan, nanginginig siyang napasabi na may paparating na napakalakas. Isang bagay na nakakatakot at bigla nga siyang sumigaw na, humanda kayo! At isang matinding pagsabog ang naganap. Bumagsak si Song Jinwoo mula sa itaas. Yumanig ang buong gusali. Tumalsik ang mga orcs sa lakas ng impact at nabiyak nga ang sahig at pader nito. Nabalot ng alikabok ang paligid at sa gitna ng wasak na silid, may isang kamay na marahang humawak sa ulo ni Jin-ah at sinabi nito na, ligtas ka na ngayon. At dumating na nga si Song Jinwoo sa tamang oras. Makikita wasak ang kalahati ng pader at sa labas si Kaisel na nakapwesto. Unti-unting tumayo si Song Jinwoo. Ang kanyang presensya mabigat, nakakapanlumo. Nanginginig si Goroktaro, ngunit pilit na nagsalita ito na, ako si Goroktaro, leader ng Red Blade Tribe. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, itinuro siya ni Song Jinwoo. Ikaw, tumahimik ka at maghintay. Biglang sumabog ang kanyang mana. Isang galit na hindi na mapipigilan. At dito mga lods, galit ang bumabalot kay Song Jinwoo dahil nalagay sa panganib ang kanyang kapatid. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Si Goroktaro, ang leader ng Red Blade Tribe, ay ngayon nakaharap sa isang nilalang na mas nakakatakot pa kaysa sa kanya. Ngunit sapat ba ang galit ni Jinwoo para tuluyang burahin ang buong tribo ng mga orcs? At kapag tuluyan niyang pinakawalan ng galit niya, hindi na ito magiging laban. Ito ay magiging paglipol. Samantala, paano naman ang A-rank dungeon na iniwan niya? Kakayanin ba ng Knights Guild to? At sapat ba si Bero lamang para talunin ang boss sa loob? Abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.